Una, God demand faithfulness. Tayo po ay katiwala ng Diyos. Mga worker sa gawain ito, katiwala ka ng Diyos. Dapat kapag tumatayo ka, nangungusap ka, nakikipag-usap ka, ilagay mo sa iyong sarili, hindi dapat ihiwalay sa aking sinasabi na ako ay katiwala ng Diyos. Amen? Amen. Ako po ay madalas na kapag head ng isang probinsya, halimbawa head ako ng Bulacan, kapag panahon po ng wala kaming outreach like katulad ng mag-Christmas, isang linggo kaming walang outreach. Kapag mag-anniversary, isang linggo po namin, nagkakaroon kami ng paligan ng basketball. Yung mga preacher ng Bulacan, bubuo kami ng isang team laban sa preacher ng Rizal o sa iba pang PFCC. At kapag ako ang head, ako ang nagiging coach nila. Pero ito ang sinasabi ko sa kanila, kahit naglalaro kayo ng basketball, huwag niyong ihiwalay sa inyong puso't kalooban na kayo disciple ng Panginoon. Amen. Hindi ugali ng disciple ang maniko, makipagbalya. Yan po yung aking sinasabi. Alam niyo mga kapatid, sa awa ng Diyos, hindi kami nananalo. Hindi kami panalo sa laro, pero panalo kami sa kaibigan. Madalas kaming talo, pero yung nalalo at tumalo sa amin, sila pa ang nagpapakain sa amin. Diba? Okay lang na matalo ka sa argumento, basta manalo ka sa relasyon. Amen. Ganyan po ang buhay natin, huwag niyong ihiwalay. Iba yung calling natin, mga kapatid, sa Panginoon. Kapag ikaw ay tinawag na secretary ng isang presidente, kapag 6 na taon at napalitan siya, papalitan ka na rin. Pero tayo sa gawain ito, mga kapatid, hanggat kaya natin ibigay ang ating sarili sa paglilingkod, ibigay natin. Dahil Diyos mismo ang nagtiwala sa atin. Ikalawa, mga kapatid, God demand recognition. Una, sabi ko sa inyo, itong demands. God demand faithfulness. Ikalawa, mga kapatid, God demand recognition. Ano yung recognition? Yung salitang, to God be the glory. Kahit sabihin sa iyo ng kaibigan mo, sister, ang ganda ng boses mo, ang ganda mong umawit, sabihin mo lang, to God be the glory. Pag mong sabihin, ibahin mo ako. Diba? Dito po sa amin, as a preacher, wala kaming competition ng kapatid. Iba-iba yung style. Iba-iba yung pamamaraan. Iba-iba yung aming believer. Pero wala po kaming competition. Dahil ang gawain ito ay tulungan. Amen. Amen? Yung mga kabataan ngayon, sa pagdating ng panahon, sila na yung pakikinggan namin. Sila na yung magtuturo sa amin at kaming mga nako na sa kanila. Dapat magbigay kami ng magandang halimbawa para sa kanila. Amen. Yung mga tao kong nagbibigay sa akin ng lihim, hindi ko po inihahayag ang kanilang pagbibigay. Kahit umupo po ako sa radio natin, hindi ako palabanggit ng pangalan. Kasi simple lang ang aking nasa puso. Kapag pinasalamatan ko sila sa lupa, wala nang pasalamat na galing sa langit na darating sa kanila. Kaya kung gagawa ka ng mabuti at naghihingi ka ng recognition sa mundong ito, bibigyan ka ng mundo. Pero yung biyayang inilaan sa iyo ng Panginoon, hindi makabagsak sa iyong buhay. Bakit? Humihingi ka ng palakpak, humihingi ka ng certification, huwag. Hayaan mo ang Diyos. Kaya nga ako po, simple lang ito sa akin mga kapatid.
Basta oras ng aking preaching, tatayo ako. And after preaching, kahit walang pumansin sa akin, i-enjoy ko yung aking sarili. Dahil naniniwala akong Diyos naman ang nagbigay sa atin ng pagkakataong ihayag ang kanyang kapangyarihan. Kaya kung hindi ka magpapansin, huwag kang magtatampo. Amen. Amen? Kung iwanan ka man ng iyong mga kaibigan sa inyong hintayan dahil late ka, dapat ka lang iwanan. Kasi late ka. Diba? Kung ikaw naman yung maagang dumating at tama na yung oras at nang iwan ka, okay lang. Kasi maaga kang dumating. Ibigay po natin yung recognition para sa Diyos. To God be the glory. Ang lahat ng ginagawa natin, ang laman ng iyong bulsa, ang lakas mo, ang ganda mo, galing yan sa Diyos. Amen. To God be the glory. God demand recognition kasi tignan niyo ha, noong ika-4 na taon na, talagang pinapuntahan ng Panginoon. Kinukuha ng may-ari ng kubasan ang kanyang kapatid. Ikatlo, mga kapatid, God demand fruits or fruitfulness. Ang Diyos ay nanghihingi ng pagbabalik natin ng bunga. Minsan natin gutom ang Panginoon at nadaanan ng Panginoon ang puno ng ubas ay puno ng igos. Nadaanan ng Panginoon ang puno ng igos na walang bunga. Ano ang ginawa ng Panginoon? Sinumpa ang punong ito at ang sabi ng Panginoon, kailanman hindi ka na mamumunga. Kinahaponan pagbalik nila, wala na, patay na yung puno ng igos. Wala na, mga kapatid. Bakit naghahanap ng bunga ang Panginoon? Nagbasahin ko po ang mga komentarista tungkol sa sitwasyon na ito. Marami ang nagsabi, hindi panahon ng pamumunga ng igos ng panahon ito. Nang maghanap ang bunga ng Panginoon sa punong ito, hindi panahon ng pamumunga. Pero ang sabi rin ng ilang komentarista ay ganito. Ano ang mensahe nito? Sa ating mga Kristiyano, laging panahon ng pamumunga. Mga anak ng Diyos, laging panahon ng pamumunga. Bakit? Kasi Diyos ang nagtanim sa iyo. Diyos ang naglagay sa iyo. Diyos ang tumitilid sa iyo. Diyos ang nagbibigay ng proteksyon sa iyo. Diyos ang nagtutulot ng lakas na kailangan mo. Kaya huwag mong sabihin sa harapan ng Diyos na hindi ka mamumunga. May kahit hindi panahon ng igos, sabi ng ilang Bible commentaries, ang mensahe nito, kapag Diyos ang nagtanim sa atin, kahit saan ka itinanim, sa lugar ng disyerto, kailangan kang mamunga kasi may Diyos na nagdidilig sa iyong buhay araw-araw. Kaya, magkaroon kayo ng desire sa November 5. Mag-akay tayo. Magharap tayo ng bunga na ihaharap sa Panginoon sa araw na yan, sa 35th year anniversary ng gawain. At hindi lang siyempre sa November 5, mga kapatid. Maghanap tayo ng bunga. Kailangan ng bunga. Yung coordinator na ginamit ng Lord para mag-full time ako sa ministry nito. Kapag umuwi ako, dumaraan ako sa kanya, naiiyak po siya. Sabi niya, kung makakaharap ako sa Diyos ngayon, pwede kong sabihin na ikaw ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya. At kinikilala ko po, ina-acknowledge ko. Dahil mga kapatid, bago po ako nag-full time sa gawain ito, nasa ibang grupo ako ng pananampalataya. Nag-aral po ako ng pagiging pastor. Pero dito tinatagpo ng Panginoon ang aking buhay paglilingkod. Bakit? Nakita ko ang ugali ng coordinator na ito. Bagamat pinakamayaman sa aming barangay noong unang panahon, nang maging worker ng Panginoon, kitang-kita ko ang kababaang loob
kitang-kita ko ang pagbabago ng kanyang buhay. Amen? Nawa, kung haharap tayo sa Panginoon ngayon, pwede natin sabihin, Lord, ito yung aking buhay. Lord, ito yung kaparte ng uwasan na kung saan itinanim mo ako. Ito yung pwede kong iharap sa iyo sa panahon ngayon na hinahanapan mo ako ng buhay. Amen? Amen. And finally, mga kapatid, ito yung demands. God demand faithfulness. God demand recognition. God demand fruit or fruitfulness. At ang ika-apat, God demand gratitude. Ang Diyos ay naghahangad, naghihintay na magbalik tayo ng utang na loob sa Kanya. At paano natin maibabalik yan, mga kapatid? Sa mga taong ginamit ng Diyos para tayo ilang sa mundong ito. Diba? Ito, sabi ko sa aking mga anak na ngayon malalaki na. Minsan, siyempre, may mga bagay silang natutunan na hindi na-align sa natutunan ng aking may bahay. Kasi nakapagtapos sila, minsan yung aking anak na nurse, kapag iiwanan yung aming ako sa bahay, naka-details kung ano yung makakain. Pati oras ng paligo, pati oras ng pagtulog. So, siyempre, sasabihin sa akin ng aking may bahay, ano ba na yung mga anak mo? Ginagawa yata akong talaan. Ganon. Minsan pag kinakausap ko sila, ay ganito. Eh, siyempre, sabi ng aking anak, naiintindihan naman ako ni mama eh. Kasi naiintindihan ko siya. Nung hindi pa ako nagkakaroon ng anak, alam niyo naman pa, minsan, naiinis ako kay mama sa ingay ng kanyang bibig paulit-ulit. Pero ngayon, pakiramdam ko, ganun din yung anak ko sa akin. Naiinis din paminsan-minsan sa paulit-ulit ko, ramdam ko, alam ko na kung bakit ganun si mama. Pero itong aking ipinaliwanag sa kanila, kahit gaano kaulit ang mama ninyo, isipin ninyo, nang kayo ay inilabas sa mundong ito, inialay niya ang buhay para sa inyo. Kaming mga lalaki, maghihintay lang kami ng paglabas ninyo. Di ba? Ganun naman talaga eh. Magbabayad lang kami. Kapag nakahanda na kami ng pambayad, wala na kami pakialam. Okay na, may pambayad sa ospital eh. Samantalang, yung mama ninyo, talagang inilaan ang kanyang buhay. O, sabi ko, kung yung mga magulang ninyo, o kung ang mama ninyo, pinaglaanan kayo ng buhay para lamang isilang sa mundong ito, may karapatan ba kayong sagot-sagutin siya? Kahit minsan nakukulitan kayo sa kanya, isipin nyo na lang, ma, kung hindi mo inilaan ang buhay mo sa akin, hindi ako ganito katalino ngayon. Amen.